Welcome back to my channel. It's me, Minang, at isa na naman pong recipe ang gusto ko ibahagi sa inyo ngayon. Gagawa po tayo ng beef tapa. Isa na ito sa mga pinakapaborito nating kinakain, lalo na kung tapsilog pa ito. Kaya't samahan nyo na ako sa aking kusina, umpisahan na natin ito. Kapag bumili kayo ng meat sa grocery o kaya sa palengke, sabihin nyo lang na gagawa kayo ng tapa. Ipa-slice nyo siya ng manipis kagaya nito. Pagkatapos ko mahugasan yung ating meat, ang ginagawa ko dito ay pinipiga ko siya ng maigi. Inaalisan ko siya ng excess water kung ano man yung nandun sa meat. Ginagawa ko itong prosesong ito kasi gusto ko mas manuot pa yung ating marinade na ilalagay natin mamaya. Pagkatapos natin dyan, itabi na muna natin yan. Gagawa muna tayo ng ating pambabad o yung ating pang marinade. Kailangan natin ng madaming bawang kaya maghihiwa muna tayo ng ating bawang. Pwedeng maliliit or pwedeng malalaki yung pagkakahiwa natin dito. Para sa ating pagbababaran, ilagay ang suka sa malalim na lalagyanan. Ilagay na rin natin yung ating mga hiniwang bawang. Maglagay ng asin, pamintang durog, kaunting asukal para pambalanse lang, at kaunting toyo. Haluin nyo lang ito ng maigi hanggang sa matunaw yung ating asukal. Ilagay na natin yung ating pinigang baka kanina. Alisin nyo isa-isa yung pagkakabilot ng ating laman ng baka. Haluin nyo na maigi yung ating meat dun sa kanyang pambabad. Medyo pisil-pisilin nyo yung ating laman para manuot talaga yung ating pambabad. Ibabad natin ito ng overnight hanggang 3 days. Pero kung nagmamadali kayo, pwede na itong ibabad kahit na 1 oras. Takpan yung ating lalagyanan at ilagay sa fridge. Makalipas yung oras o araw, ito na yung ating binabad na karne. Bago ko to prituhin, ganito yung aking ginagawa. Pipigaan ko ulit ito para matanggal yung excess na liquid na nandun sa ating karne. Ganyan yung magiging itsura niya. Mamaya, saglit lang natin yan ipiprito para malambot yung kalalabasan ng ating tapa. At para mas masarap, gawin na natin yung tapsilog. Siyempre, lutuin na muna natin yung ating itlog at yung ating garlic fried rice. Ang bango talaga ng piniritong bawang. Naku, talaga namang nagugutom na ako. Prituhin na nga natin yung ating tapa. Pwede nyo gamitin sa pagprito yung kaninang wok or kumuha kayo na ibang pan. Ilagay ang kalan sa medium-low flame at maglagay ng mantika. Kapag sapat na ang init ng ating mantika, ilagay na ang ating karne. Saglit lang natin ipiprito itong ating karne, 1 to 2 minutes per side. O kaya hanggang sa magkaroon siya ng kaunting brown. Huwag natin i-overcook para malambot pa rin ang kalabasan ng ating tapa. Siya nga pala, bago nyo iprito yung tapa, pwede nyo tanggalin yung garlic para hindi siya masunog kapag nagprito na tayo ng karne. Katulad nito, tinatanggal ko na lang yung garlic para maiwasan siyang masunog. Pag okay na yan, hanguin na natin at pwede na natin siyang i-plating. Ilagay na natin ito sa ating serving plate kasama ang ating garlic fried rice at ang ating itlog. I-serve natin ito kasama ang paborito nating suka. Ito na po ang aking version ng paggawa ng beef tapa. Sana ay nagustuhan niyo po yung aking hinain para sa inyo. At kung bago ka sa Minang's Kitchen, mag-subscribe ka na sa aking channel para sa susunod pa nating masasarap na recipe. Okay, kain na!